May mga CCTV footage na nakakabagot. May mga CCTV footage na nakakatawa. At mayroon ding mga CCTV footage na hindi mo makakalimutan kahit minsan mo lang napapanood. Noong Enero 2013, isang 21 taong gulang na estudyante mula sa Canada ang nagbakasyon sa Los Angeles. Nag-iisa at masaya. Mahilig maglakbay at maraming plano para sa hinaharap. Ilang araw matapos siyang nawala, isang video ang inilabas ng pulisya. Isang simpleng kuha mula sa elevator. Walang jump scare, walang multo, walang dugo. Ngunit hanggang ngayon, mahigit 10 taon na ang lumipas. Isa pa rin ito sa pinaka-creepy na CCTV footage sa internet. Dahil sa video na iyon, parang may tinatakasan si Elisa Lam. Parang may kausap siyang hindi nakikita. At parang may isang bagay na nakatingin sa kanya na hindi nakikita ng kamera. Noong Enero 2013, nagpasya si Elisa Lam na maglakbay sa Amerika. Isa siyang estudyante mula sa Vancouver. Mahilig siyang magsulat, mahilig mag-blog, at mahilig magbahagi ng kanyang karanasan online. Para sa kanya, isang adventure ang biyahe, pagkakataon upang makakita ng bagong lugar, makakilala ng bagong tao, at makalayo sandali sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga huling destinasyon niya ay ang kilalang Cecil Hotel sa Los Angeles. Noong panahong iyon, kilala na ang hotel sa kakaibang reputasyon nito. Sa loob ng maraming dekada, nagkaroon ito ng koneksyon sa mga krimen, mga pagpapakamatay, mga pagpatay, at mga misteryosong pangyayari. Ngunit para sa karamihan ng turista, isa lamang itong murang hotel sa downtown Los Angeles. At wala namang dahilan para isipin ni Elisa na may masamang mangyayari. Sa unang mga araw ng kanyang biyahe, normal ang lahat. Tumatawag siya sa pamilya, nagpo-post online, namamasyal, kumakain sa iba't ibang lugar at mukhang nag-e-enjoy. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may ilang kakaibang ulat mula sa mga taong nakasalamuhan niya. May nagsasabing kakaiba raw ang kanyang kilos. Minsan ay napaka-energetic. Minsan naman ay tila balisa. Ngunit walang sino man ang nag-iisip na may seryosong problema. Hanggang sa Enero 31. Araw na dapat ay tatawag siya sa kanyang pamilya. Ngunit walang tawag na dumating. At iyon ang huling araw na may kumpirmadong nakakita sa kanya. Nang hindi na siya makontak, nag-alala ang kanyang pamilya at nagsimula ang paghahanap. Hinagilap siya ng pulisya. Sinuri ang hotel, sinuri ang mga kalapit na lugar. Ngunit walang bakas. Parang naglaho siya. Sa gitna ng isang pinakamalaking lungsod sa Amerika, walang witness, walang malinaw na lead, walang paliwanag. Pagkalipas ng ilang linggo, naglabas ng CCTV footage ang pulisya at doon nagsimula ang misteryo. Makikita si Elisa na pumapasok sa elevator. Ngunit kakaiba ang kanyang kilos. Pinipindot niya ang maraming button, paulit-ulit. Pagkatapos ay sumisilip siya sa labas. Parang may hinahanap o may iniiwasan. Maya-maya, lumabas siya. Sumisilip ng magkabilang gilid. Muling bumabalik at tila nakikipag-usap sa isang tao. Ngunit walang ibang tao sa video. Walang pumapasok, walang lumalabas.
At habang pinapanood ito ng milyon-milyong tao, iisa ang tanong, ano ang nakikita niya? Lumipas pa ang ilang araw at habang nagpapatuloy ang paghahanap, may bagong problema ang hotel. Nagsimulang magreklamo ang mga bisita. May kakaibang lasa raw ang tubig at may kakaibang amoy. At minsan maitim ang kulay nito. Una ay inakala nilang simpleng problema lamang sa plumbing. Ngunit habang dumarami ang reklamo, nagpasya ang maintenance na suriin ang rooftop water tanks. At doon nila natagpuan ang hindi nila inaasahan. Sa loob ng isa sa mga tangke ng tubig, natagpuan nila si Elisa Lam. Patay, nakalubog sa tubig. Sa isang lugar na halos imposibleng marating ng basta-basta. At agad na nagsimula ang mas maraming tanong. Paano siya umakyat sa rooftop? Paano siya nakarating doon? Paano siya nakapasok sa tangke? At bakit? Maraming tao ang hindi makapaniwala. Dahil ang tangke ay nasa mataas na bahagi ng gusali. Hindi madaling puntahan at tila napakahirap para sa isang tao na makarating doon ng hindi napapansin. Sa mga sumusunod na taon, lumabas ang napakaraming teorya. May nagsasabing may humahabol sa kanya. May nagsasabing may taong kasangkot. May nagsabing paranormal ang nangyari. At syempre, may mga nagsabing konektado ito sa madilim na kasaysayan ng hotel. Ngunit walang sapat na ebidensya upang patunayan ang alinman sa mga ito. At habang dumarami ang teorya, mas lalo namang lumalaki ang misteryo. Ngunit hindi ang pagkakatagpo sa kanya ang dahilan kung bakit naaalala pa rin ng mga taong ang kasong ito. Hindi rin ang hotel, hindi rin ang mga conspiracy theory, kundi ang elevator video. Dahil kahit matapos mong panoorin ito, parang may mali, parang may kulang. Agi ng kwento na hindi nakita ng kamera. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy itong pinag-uusapan. Pagkatapos ng masusing imbestigasyon, naglabas ng opisyal na konklusyon ang mga otoridad. Ayon sa ulat, walang ebidensya ng foul play. At ang pagkamatay ni Elisa ay itinuturing na aksidente na may kaugnayan sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Para sa batas, natapos na ang kaso. Ngunit para sa internet, hindi kailanman. Dahil hanggang ngayon, kapag pinapanood ng mga tao ang huling video ni Elisa Lam, pareho pa rin ang tanong. Ano ang dahilan ng kanyang kilos sa elevator? Ano ang nakita niya? May nakita ba talaga siya? O may pinagdaraanan siyang tanging siya lamang ang nakakaunawa? Marahil ang totoong sagot ay kasama niyang nawala noong araw na iyon. At marahil, si Elisa lamang ang tunay na nakakaalam. Ang kwentong ito ay base sa dokumentadong kaso ni Elisa Lam noong 2013. Maraming detalye ng kaso ang naging paksa ng debate sa loob ng maraming taon. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay isang tunay na trahedya na nangyari sa isang totoong tao.